Gawin mga travels ngayon, nagbabalik tayo dito at ang tanong natin mga travel, since ngayon ay matindi yung crisis o pagtaas ng presyo ng gas, saan ba aabot yung 300 pesos mo? At ngayon nagpagas tayo dito sa Shell Valencia City at tayo pupunta ng Cagayan de Oro. Kasama itong Click 160 na si Don Leo Manorong. So ngayon nandito na kami, malapit na kami sa Mirayon. Lumagpas na kami sa Kibangay at di ko na nakuha ng video dahil na alam nyo naman, napakatindi ng dilim at hindi natin kita yung view sa oras ng dilim. At yung GoPro ay walang features na meron sa ibang action cam tulad ng Ace Pro 2 at saka DJI. May mga special take yun sila na pwede mong makita yung view kahit madilim yung panahon o mga yung oras dahil may super night mode at ganun ang kanilang advantage. At dito ay wala kaya yung pag on natin ng camera ay syempre ginawa na lang natin nung sumikat na yung araw. At dito mga travel makikita nyo na sumasiman na tayo sa part na to. At napakaganda ng kanilang daan. Dito ay spaltado na at suwabe na yung takbuhan ng ating motor. Di tulad nung dati na ito ay napaka-rough road at napakatindi dito mga travel ay muntik na maging lauya yung manok dito. Sana tumawid ka na lang para naging lechon at lauya ka na lang. Pero bote di na lang tumawid baka magkaroon pa ng problema o magkaberya itong biyahe natin papunta ng Sirio. At yung mga travel kita nyo naman diba napakaswabe niyan sa daan na to. At napakasulit daanan dito dahil walang traffic pero matindi lang yung kurbada at bangkingan. So, kailangan nyo mag-ingat dito ng maayos at makarating kayo sa inyong paroroonan na walang problema. At ngayon, ang una yun, ang ating kasama na si Don Limanorong. At yung sa kaliwa na crossing ay papunta ng Wao. At kita nyo naman yung kanyang bangkingan ay counter steering yan mga travel. At pwede yan gawin sa mga lower CC. Pero sa big bike, medyo delikado yan para gawin sa mabigat na motor. Kaya dito ay counter steering lang yung kanyang ginagamit dahil hindi naman niya masyadong kabisado yung baga talagang turulin. At dito, tamang chill lang yan syempre. At yung mga travel nakarating na tayo dito sa bandang Migpait. Big shoutout sa ating mga followers o subscriber dito kung sakaling meron man at kung meron, please comment sa comment section. At mga travel sa nagtatanong kung may MDL ba itong ating motor, yes, meron naman. At dito, tila pagod na yung truck at sumimplang na doon sa gilid dahil napakatindi ng Crodo o DC ngayon dahil umaabot na ng 150. At yung mga travel kung may nagtatanong kung may MDL ba itong aking motor, syempre meron naman. At kita nyo naman siguro sa ating unang video, di ba? Meron yung mga travel na sa ilalim ng headlight. At ito naman dangerous na crossing dito sa Dagumbaan dahil marami nang nadali dyan. At dito naman balik tayo sa espaltadong daan. At napakaganda daanan dito. Ito ay papunta ng sentro proper ng Talakang Bukidnon. Shortcut ito papunta ng CDO. Pero pwede kayong dumaan doon sa Malay-Balay mga travel. Siguro hindi masyadong makonsumo sa gas na daan na yan. Pero dito mga travel masasabi ko lang, grabe talaga. Lalo na mula Kibangay papunta ng si proper Talakag ay grabe ang bangkingan. Pero ang kagandahan ng dito, walang mga traffic. Kaya hindi ka masyadong maaabala. Pero dito mo travel, kung wala kang lisensya o hindi ka kumpleto, ay matik na yan. Yung mga tao na sa gilid, ay alam na na dito sa unahan, ay may ticket na nakaabang. Ayan, big shout out sa kanila. At dito naman tayo ngayon sa proper ng Talaga. Ganito lang yung walang masyadong building dito. Tapos yung ibang building ay mga luma na yan. At ito naman yung plaza ng proper Talaga mga travel. Magtatanong kayo bakit walang mga matatayog na building, syempre wala masyadong nag-invest. Pero dito mga travel ay malalapad yung daan. Iba talaga dito ang datingan. Dahil yung daan ay ang kanilang priority. Malalapad yan. Maliban doon sa proper ng Talakan. Dito naman, dito tinatayo yung mga bagong gusali dito. Yung munisipyo, yung terminal at iba pa. At dito mga travel ay part na ito lang landing papunta ng San Isidro. So kung meron tayong mga subscriber dito, please comment sa comment section para malaman natin na nandyan kayo. At dito naman, ito yung San Isidro proper mga travel. At ganun pa rin, wala masyadong mga building. At dito pababa, kita nyo naman, so consistent yung mga 4 lanes. Dahil ito ay
papunta ng Cagayan de Oro. Pero hindi masyado, pero grabe, matindi yung mga likuan dito. Ay doble ingat kayo dito kung dumaan kayo. At dito naman ay prone ito sa landslide dahil napaka taas ng mga bangin dito. At kailangan nyo mag-ingat dahil hindi natin alam kung may malalaglag na bato mula sa itaas. At kita nyo sa gilid, parang sinisimento yung bundok. Iwan ko kung ano yung paraan na yon. Sa mga engineer sila yung makapag-explain kung ano yon. Para sa ganun ay ma-hold o baga hindi mag-landslide yung lupa. At dito naman, yung bagong ginagawang tulay, matagal na to pero tila ba hindi natatapos. Bali, naging 3 tulay na to rito. Yung kulay pula ay yun ang pinakalumang tulay dito sa mga part na to. At dito rin magsisimula yung water rafting dun sa tulay na yun na may 3 tulay. At ito naman ay paakyat na ng Kabula mga travel. Ayan, nakasunod tayo dito at buti nilang spaltado yung nasa gitna. Kaya tamang swabe, bangking, tamang birab at tamang hataw lang. At kung kali may nagtatanong, sino ba yung mas magandang setup ni Winner X? 1444 at saka 1544. Mga travel ang masasabi ko lang. Ang disadvantage ng 1444 mga travel, madaling mag-limit. Oo, maabot ng 146, 150 pero lugi ka talaga sa duluhan. Promise, lalo na pag masyadong mataas yung daan, straight, nako. Yung magiging disadvantage mo, madaling masagad yung RPM mo. At yung 1544 naman mga travel, yung stock ni Winner X, at mas solid yung talaga. Pero napakatagal talaga mag top speed. Ang advantage lang noon ay talagang mabibira mo o ma-full throttle mo yon dahil yung RPM ay matagal siya sumagad kaya mahahataw mo talaga hanggang dulo. Pero dito mga travel sa kanan natin na part ay shortcut yan papunta doon sa may 3 tulay. At ngayon balik na naman tayo doon sa topic. Yung sprocket nyo ay advanced reading yung 14, promise. Nasubukan ko na yung may Winner X ko nasundan na stock lang yun siguro. Pero nahihirapan akong habulin siya sa straight. Lalo na pag medyo pababa yung daan. Nako, napakahirap habulin talaga. Ang advantage lang talaga pagdating sa akyatan at saka kurbada, pag jeans gear mo ay napaka-smooth ng 14 mga travel. Talagang swabing-swabe siya sa panghatak. Nako, ang ganda no. Kahit naka 5th gear ka, talagang smooth yung hatak ng makina. Yung 15 naman, na engine sprocket, ang problema, pag medyo paakyat, nako, tila naiiwan si Winner X dahil matagal siya umakyat mga travel. Pero pag ganito, straight, tapos medyo pababa, ay nako, advantage talaga yan ng 1544. Subukan nyo kung gusto nyo mga travel, para sa ganun ay malaman nyo kung totoo ba ang sinasabi ko. Hindi. Pero ang masasabi ko talaga ay bumalik ako ng 1544. Mula nung may nakasabayan akong reader, talagang nasasagad ko na ng 146 yung takbuhan. So, pero ayun, madali lang ako tinagos. Pero nung nasubukan ko naman yung 1544, ay ayun, di ako makabertek. Pero ang kagandahan ng mga travel ay hindi makalayo yung reader. Dahil may dulo nga yung 1544 at talagang kaya niya makipaghabulan. Dahil sa RPM na matagal sumagad. Sa 1444 ay maiiwan ka sa rason na yung RPM mo ay madaling masagad at saka yun, pakadyot-kadyot na yung takbo mo. Talagang hindi masyado makausad dahil naabot na yung RPM na limit ni Winner X. Kaya abangan ninyo mga travel, may i-upload ako sa inyo. Siguro medyo matagal, since tayo nakapag-upload ay medyo din matagal. 2 weeks before tayo nakapag-upload dito sa YouTube. Pero sana hindi niyo rin kalimutan sa pag-subscribe despite ng ganito yung pag-upload natin dahil medyo busy tayo. Kanina may nakasalubong tayong jeep na may kargang mga rubber boat at yun ay pupunta dun sa may 3 tulay at doon magsisimula yung water rafting at lalabas o i-exit naman dun sa Maasin sa Kabula. Yun lang. Yun yung masasabi ko sa inyo kung ano ang purpose ng rubber boat doon. Ito yun ay isang atraksyon doon sa bandang Talakag at saka Kabula o baga doon sa Baungan na part at sa Maasin kumbaga. So ngayon mga travel, ayun. Yun ang masasabi ko sa inyo na kung gusto niyo ng matipid ay yung 1544. Sulit yun. Dahil itong gamit natin ay 1544, 300 pesos mula sa Valencia City. Papunta ng Cagayan de Oro ay sulit na sulit. Medyo na-blink mga travel, pero sulit naman dahil umabot talaga yung full tank niya. Kumbaga sumagad yung full tank ni Winner X.
Pero doon sa 1444 mga travel, I think hindi siya aabot. Promise. Bakit? Talagang ma-attempt mo talaga na ihataw siya sa akyatan dahil napaka-smooth ng hatak niya at napaka-swabe nung dalhin. Kaya lang, yung masasabi ko, pagdating sa mga straight at saka medyo pababa na daan, ay may iwan ka talaga sa mga kasabayan mo. Pero sa akyatan naman, ay kaya mo iiwan yung 1544 at yung iba pang mga sit-up ng ibang motor. At ito naman mga travel ang siguro ito yung US base dito sa OIDCA site dito sa Cagayan de Oro na itinayo dito sa Valencia, doon sa Lombia, malapit sa Cagayan de Oro. Pag ito nagkagira ng Pilipinas laban sa China, siguro bubombahin to. Nako, mayayari tayo. Teka lang, ba't na-sweep tayo dito? O ba't napunta tayo doon? Siguro na dahil napansin nga natin, sinare lang natin yung anong nakita natin. Ano, no? So dito ang mga travel, yung mga ko, kita nyo, hindi masyadong maabot yung 120 o baga 130. Pero yung lakas mga travel, yung bilis ng motor, ay ramdam mo talaga na iba. Hindi masyadong advance yung reading ng panel gauge. Doon sa 1444 ay napaka-advance nung takbuhan niya. Kaya, yun, naisip ko na bumalik na lang sa 1544. At kung naitanong nyo, dito, nagpagas ako sa GT, ay umabot ng 200 ito yung aking pagas dahil yung presyo dito ay 89 pesos lamang at doon sa Shell Valencia City umabot yun ng 300 dahil nga nasa 93 yung per liter. So tindi ng gas ngayon. So buti pa yung gas tumaas pero yung pera natin ay hindi tataas. Pero wala tayong magawa dyan, mga travel. Pero sana nga, maaksyonan ng gobyerno para sa ganun ay medyo naman bumalik sa dati. Dahil napakabilis ng pag-akyat. Tulad nito, sa share na to, umabot na yan ng 105, yung unleaded. So, tindi yung pag-akyat ng gas dito sa Cagayan de Oro. Buti pa doon sa Talaga, medyo mura. O may part naman na may gasoline station dito sa Cagayan de Oro na napakamura ng kanilang bintahan. Sa Valencia City ay hindi masyado mataas yung gasolina, promise. So siguro yun ang mas nakita ko na murang pagbibinta ng gas doon sa Bukidnon, yung Valencia City. Iwan ko yung iba. Kaya pumunta tayo dito mga travel kung sakaling may Seventh Adventist dito na mapadpad sa ating YouTube channel ay sumali tayo sa AMR Adventist Mission Relation para siguro na malaman natin kung paano natin maging kaibigan yung mga kaibigan nating is Muslim at saka Islam. So sana nga mga travel ay makatulong yon sa atin. At yung mga travel, sana hindi nyo rin kalimutan sa pag-subscribe sa ating munting channel. At sana abangan niyo hanggang sa mga next nating upload. At abangan niyo yung mga upload natin mga travel na tungkol sa Winrex versus Winrex. At excited yon dahil medyo napalaban tayo at talagang nasulit yung takbuhan natin. So dito na prank kami dahil itong entrance na to ay talagang close na. Kaya kailangan natin bumalik doon sa may signage na AMR. Para sa ganun na makapasok kami dito sa South Philippine Union Conference. Ito yung office ng 70 Adventist. So dito, stop tayo ng guard. Nagtanong siya kung para saan yung punta natin dito. At sinabi natin na isa tayong delegado sa AMR. Kaya nakapasok na tayo mga travel at dito lang natin tatapusin yung ating video. So, inyong kasama natin at kailangan natin kontakin muna yung nauna na dito. At bago natin may mga travel, ito yung naging experience natin noong unang mga araw. Talagang nabutas yan. Numero 4, yung sumalpak dun sa ating gulong at napagastos tayo na wala sa oras at umabot na ng 200 pesos. Pero wala tayong magawa dyan. Kailangan natin gastusan dahil kung hindi tayo makakabiyahe. At talagang umabot yan sa mags. At buti na lang, bago nagkaroon ng matinding pagtaas ng presyo ay, ayun, tapos na natin hulugan yung ating motor na Winrex. At officially, atin na to. At may extra remote yan. At ito na yung original ORCR. So yan lang muna. Ating mabagi sa inyo. Hanggang sa muli natin pagkita. Ride safe and keep safe. God bless.